Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Filipino, Grade 4, Quarter 4, Aralin 6. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa mga hakbang at proseso gamit ang balangkas at diagram. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga pamantayang pangnilalaman. Nauunawaan ang tekstong impormatibo, proseso. Naisasaayos ang mga hakbang at proseso gamit ang balangkas at diagram. Naibibigay ang lagom ng teksto. Nagagamit ang mga bahagi ng pananalita sa pagpapahayag. Pandiwa aspekto, magaganap o kontemplatibo. Nakabubuo ng tekstong biswal, gaya ng babala, anunsyo, patalastas at iba pa, batay sa layon. Mga nilalaman. Akdang naratibo, mga hakbang at proseso gamit ang balangkas at diagram. Kaugnay na paksa, pandiwa, aspekto, magaganap o kontemplatibo. Tekstong biswal, teksto, memes, logo, icons, barcode, QR code, cartooning at iba pa. Unang araw. Pag-aralan at balikan natin ang mga sumusunod na salita. Ati-atihan. Ang ati-atihan ay isang makulay na pista sa Kalibo-Aklan bilang parangal kay Santo Niño. Kilala ito sa sayawan at pagtatanghal ng mga taong may makukulay na pintura sa katawan. Pahiyas. Ang pahiyas ay isang makulay na pista sa Lukban, Quezon, kung saan ang mga bahay ay pinapalamutian ng kiping o makukulay na rice wafers bilang pasasalamat sa masaganang ani. Moriones. Ang Moriones ay isang tradisyonal na pista sa Marinduque tuwing mahal na araw, kung saan ang mga kalahok ay nagsusuot ng maskara at kasuotang sundalong Romano bilang bahagi ng pagninilay sa buhay ni Longinus. Sinulog. Ginaganap sa Cebu, ito ay isang engrandeng pagdiriwang para kay Santo Niño, kung saan may ritmikong sayaw na may sigaw na Pit Senyor. Panagbenga. Ang Festival of Flowers ng Baguio City. Ipinagdiriwang ito tuwing Pebrero na may engrandeng parada ng mga bulaklak. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Hula Rawan. Sagutin ang mga tanong patungkol sa nakikita sa larawan. Narito ang mga gabay na tanong. Ano-ano ang napapansin ninyo sa larawan? Ano-ano kaya ang ginawa niya bago pumasok ng paaralan?
Katulad din ba kayo ng mag-aaral sa larawan? Ano-ano naman ang mga gawain na ginawa ninyo bago pumasok? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Hakbang eskwela. Gamit ang diagram, isa-isahin ang gawain bago pumasok sa paaralan. Gawin ito sa inyong kwaderno. Sagutan natin. Paggising, maagang bumangon upang hindi mahuli sa paaralan. Pagligo at pagsisipilyo, panatilihing malinis at sariwa ang katawan bago umalis. Pagkain ng agahan, kumain ng masustansyang pagkain upang magkaroon ng lakas para sa klase. Pagsuot ng uniforme, magsuot ng maayos at malinis na damit pampaaralan. At panghuli, paghahanda ng bag at gamit, siguraduhing kumpleto ang mga aklat, notebook at iba pang kagamitan bago umalis. Ang tawag natin sa diagram na ito ay proseso. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Wika-linangan. Bago ipabasa sa mga mag-aaral ang kwentong pinamagatang gusto ko sa school, kinakailangang punan ng mga mag-aaral ang mga nawawalang letra upang makabuo ng salita. Gumawa ng pangungusap gamit ang nabuong salita. Number 1, taimtim na nakikinig si Amara. Ang salitang may salungguhit ay taimtim. Ang sagot, seryoso. Halimbawang pangungusap, seryoso akong nakikinig sa guro habang nagtuturo. Number 2, umalingaw-ngaw ang tunog ng school service ni Amara. Ang salitang may salungguhit ay umalingaw-ngaw. Ang sagot, malakas. Halimbawang pangungusap, maingay ang bus kaya narinig ito sa malayo. Number 3, nakasalanghap ng sariwang hangin. Ang salitang may salungguhit ay nakasalanghap. Ang sagot, amoy. Halimbawang pangungusap, amoy na amoy ko ang mabangong bulaklak sa hardin. Number 3, nakasalanghap ng sariwang hangin. Ang salitang may salungguhit ay nakasalanghap. Ang sagot, amoy. Halimbawang pangungusap, amoy na amoy ko ang mabangong bulaklak sa hardin. Number 5, sa sobrang kaligayahan, muli niyang nasambit ang mga katagang gusto ko sa school. Ang salitang may salungguhit ay nasambit. Ang sagot, naibigkas. Pangungusap, naibigkas ko ang tamang sagot sa harap ng klase. Number 6, kumaripas ng takbo si Amara papunta sa kanyang school service. Ang salitang may salungguhit ay kumaripas. Ang sagot, nagmadali. Halimbawang pangungusap, nagmadali akong umuwi dahil uulan na. Ikalawa at ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang isa. Lagom ng teksto. Pagproseso ng pag-unawa. Dapat alam mo.
Alamin at pag-aralan ang sumusunod upang mas lalong maunawaan ang gawain at aralin. Ano ang paglalagom? Ang paglalagom ay ang pagsusulat o pagsasalaysay muli sa isang akda o narinig na maikling paraan na ginagamitan ng sariling pananalita. Ito ay maikli ngunit malaman at nagpapahayag ng pinakadiwa nito. Ito ay hindi nagtataglay ng pansariling opinyon. Mga hakbang sa paglalagom. Una, pakinggan o basahin ng mabuti ang akda. Kunin ang pinakadiwa ng napakinggan o nabasa. Pangalawa, habang nakikinig o nagbabasa, ay itala ang mahahalagang bahagi at suriin ito. Pangatlo, isulat ang natirang puntos sa sariling pangungusap. Huwag magsasama ng pansariling opinyon. Pang-apat, palitan ang bahagi o pananalitang maaaring magpahaba o magpawalang linaw sa lagom. Panglima, tignan kung ayon sa orihinalang pagkakasunod-sunod ng mga ideya. Pang-anim, basahin muli upang lalo pang maiklian. Ano naman ang balangkas? Ang balangkas ay isang sistema na pag-organisa ng mga ideya at impormasyon na magbibigay daan sa atin na magkaroon ng malinaw at maayos na estruktura sa ating teksto. Sa pamamagitan ng isang balangkas, maaari nating maipakita ng mas epektibo ang mga argumento natin at maihatid natin ng maayos ang ating mensahe. Ano ang diagram? Ang diagram ay isang visual na representasyon ng impormasyon o konsepto na kadalasang ginagamit upang magbigay linaw, magpakita ng ugnayan o magbigay ng estruktura sa isang ideya o proseso. Ito ay binubuo ng mga elemento tulad ng mga hugis, linya at mga teksto na nagpapakita ng kaugnayan at organisasyon ng impormasyon. Kwento basa. Pagbasa ng kwento bilang panimula sa pinamagatang Gusto Ko sa School. Gusto Ko sa School ni Desiree B. Geronimo. Tagapagdaloy. Sumapit na ang araw na pinakahihintay ni Amara, ang pagbabalik sa paaralan. Amara, excited na akong pumasok sa school. Makikita ko na ulit ang aking mga kaibigan. Tagapagdaloy, gumising siya ng maaga upang maghanda ng kaniyang sarili. Isa-isa na niyang ginawa ang dapat niyang tapusin bago pumasok sa paaralan. Una, si Amara ay nag-ayos ng kaniyang higaan. Ikalawa, kumain siya ng almusal. Pagkatapos, siya ay nag-toothbrush at dali-daling naligo at sa huli ay nagbihis ng kaniyang uniforme. Beep, 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 umaalingaw-ngaw ang tunog ng school service ni Amara. Nanay, bilisan mo anak, dumating na ang school service mo. Baka mahuli ka pa sa klase, unang araw pa naman ngayon. Tagapagdaloy, kumaripas ng takbo si Amara papunta sa kanyang school service. Pagkatapos ng ilang minuto, siya ay nakarating sa kanyang paaralan. Namangha siya sa kanyang mga nakita. Bagong pintura ang kanilang paaralan. May bago ring mga classroom at namumukadkad ang mga bulaklak sa hardin. Amara, ang saya naman. Ang laki talaga ng naitutulong ng Brigada Eskwela. Mas lalong gumaganda ang paaralan.
Kaya nga, gusto ko sa school. Tagapagdaloy. Nagsimula na ang klase ni Amara. Sa loob ng silid-aralan, unang itinuro ng kanyang guro ang tungkol sa photosynthesis. Taimtim na nakikinig si Amara at ang kanyang mga kaklase habang nagpapaliwanag ng aralin ang guro. Sumunod ay pinag-aralan din nila ang ipinakitang mga larawan ng guro. Sa huli, nanood sila ng video upang mas lalong maunawaan ng klase ang paksa. Dahil dito, mas lalong namangha si Amara. Natapos na ang klase ni Amara at umuwi sa kanilang bahay. Naikwento niya sa kanyang nanay ang nangyari sa kanyang araw sa paaralan. Amara, ang dami kong natutunan ngayong araw na ito. Nalaman ko ang proseso ng photosynthesis. Kaya pala, tayo nakalalanghap ng sariwang hangin at nagkakaroon ng pagkain dahil sa prosesong ito. Nanay, magaling anak, naunawaan mong mabuti ang aralin niyo ngayong araw. Amara, opo nanay, masayang-masaya po ang unang araw ko. Isa po ito sa dahilan kung bakit talagang gusto ko sa school. Narito ang mga gabay na tanong. Una, tungkol saan ang tekstong nabasa? Pangalawa, bakit nasasabik si Amara na pumasok sa paaralan? Pangatlo, ano-ano ang napansin niya sa kanilang paaralan? Pang-apat, bakit naging masaya ang unang araw niya sa paaralan? Pang-lima, isulat sa pamamagitan ng isang balangkas ang proseso o pagkakasunod-sunod ng mga ginawa ni Amara bago pumasok sa paaralan. Narito ang mga sagot. Tungkol saan ang tekstong nabasa? Ang tekstong nabasa ay tungkol sa kasabikan ni Amara na pumasok sa paaralan at ang kanyang mga naging karanasan sa unang araw ng klase. Bakit nasasabik si Amara na pumasok sa paaralan? Ang sagot, nasasabik si Amara dahil muli niyang makikita ang kanyang mga kaibigan at matututo ng bagong kaalaman. Ano-ano ang napansin niya sa kanilang paaralan? Ang sagot, napansin niya na may bagong pintura ang paaralan, may bagong mga silid-aralan at namumukadkad ang mga bulaklak sa hardin. Bakit naging masaya ang unang araw niya sa paaralan? Ang sagot, naging masaya ang unang araw niya dahil marami siyang natutunan lalo na tungkol sa photosynthesis. A. Gusto ko sa school. Unang bahagi, mga ginawa ni Amara bago pumasok sa paaralan. Pangalawang bahagi, mga ginawa ni Amara sa loob ng paaralan. Sagutan natin. Unang bahagi, mga ginawa ni Amara bago pumasok sa paaralan. A. Nag-ayos ng higaan. B. Kumain ng almusal. C. Nagsipilyo, naligo at nagbihis ng uniforme. At D. Sumakay sa school service. Pangalawang bahagi, mga ginagawa ni Amara sa loob ng paaralan. A. Pinag-aralan ang tungkol sa photosynthesis. B. Pinanood ang ipinalabas na video ng guro. At C. Nakinig ng mabuti sa guro at natuto ng bagong aralin. B.
Gamit ang diagram, isulat ang mahahalagang pangyayari sa kwento sa tamang pagkakasunod-sunod. Ang nasa gitna ay gusto ko sa school. Sagutan natin, gusto ko sa school. Una, pagpaplano at paghahanda. Nagising ng maaga si Amara, inayos ang higaan, kumain, nagsipilyo, naligo at nagbihis. Pangalawa, pagpasok sa paaralan. Kumari pa siya ng takbo upang makasakay sa school service at dumating sa paaralan. Pangatlo, bagong kapaligiran. Napansin niya ang bagong pintura, bagong silid-aralan at magagandang bulaklak. Pang-apat, unang aralin. Taimtim siyang nakinig sa aralin tungkol sa photosynthesis. Nanood ng video at pinag-aralan ang mga larawan. At panglima, pag-uwi at pagbabahagi. Ikinuwento niya sa kanyang nanay ang mga natutunan niya sa paaralan. Kaugnay na paksa bilang 2. Tekstong impormatibo, proseso. Tekstong impormatibo, proseso. Ano nga ba ito? Ang tekstong impormatibo na may tamang proseso ay isang uri ng teksto na naglalarawan o nagpapaliwanag ng mga hakbang ng isang tiyak na proseso. Layunin nito na magbigay ng impormasyon at maipaliwanag ng maayos ang mga hakbang na kailangang sundan sa paggawa ng isang bagay o pagbuo ng isang konsepto. Ang tekstong ito ay karaniwang ginagamit sa mga akademikong sulatin, mga manual ng paggamit ng produkto, at iba pang teksto na may layuning magturo o magbigay ng kalinawan sa mga mambabasa. Impobasa. Pagbasa ng isang impormatibong teksto ng proseso. Balikan ang maikling kwentong nabasa o napakinggan at bigyang pansin ang nabanggit na proseso sa kwento. Kamangha-manghang proseso ng photosynthesis. Basahin natin. Ang photosynthesis ay isa sa pinakamahalagang proseso sa kalikasan na ginagampanan ng mga halaman sa pamamagitan nito. Ang mga halaman ay nakakagawa ng kanilang sariling pagkain at naglalabas ng oxygen na mahalaga para sa buhay ng iba't ibang mga organismo sa mundo. Narito ang pangunahing mga hakbang sa photosynthesis. Una, pagkuha ng liwanag. Ang mga halaman ay gumagamit ng pigmented na molekula na tinatawag na chlorophyll upang masaliksik ang liwanag ng araw. Ang chlorophyll ay nasa mga chloroplasma at ito ang nagbibigay sa mga halaman ng kanilang berdeng kulay. Pangalawa, pagkuha ng tubig. Ang mga halaman ay kumukuha ng tubig mula sa kanilang mga ugat. Ang tubig na ito ay pagmamay-ari ng mga hydrogen atoms na magiging mapagkukunan ng mga elektron para sa mga reaksyon sa photosynthesis. Pangatlo, pag-absorb ng carbon dioxide. Ang mga halaman ay kumukuha ng carbon dioxide mula sa paligid sa pamamagitan ng mga microscopicong pores na tinatawag na stomata. Ang carbon dioxide ay kinakailangan para sa pagbuo ng mga organic compound sa proseso ng photosynthesis. Pang-apat, pagpapalakas ng oxygen. Ang mga halaman ay naglalabas ng oxygen sa paligid bilang isang gas.
Ito ang gas na kinakailangan ng maraming mga organismo, kabilang ang tao, para sa kanilang paghinga. Narito ang mga gabay na tanong. Una, ano ang pamagat ng tekstong nabasa o napakinggan? Pangalawa, batay sa nabasa o napakinggan, ano ang photosynthesis? Pangatlo, paano nagaganap ang photosynthesis? Sagutan natin. Una, ano ang pamagat ng tekstong nabasa o napakinggan? Ang sagot, kamangha-manghang proseso ng photosynthesis. Pangalawa, batay sa nabasa o napakinggan, ano ang photosynthesis? Ang sagot, ang photosynthesis ay isang mahalagang proseso na ginagawa ng mga halaman upang makagawa ng sarili nilang pagkain gamit ang liwanag ng araw, tubig at carbon dioxide. Sa prosesong ito, naglalabas din sila ng oxygen na mahalaga para sa buhay ng ibang mga organismo. Pangatlo, paano nagaganap ang photosynthesis? Narito ang hakbang sa photosynthesis. Una, pagkuha ng liwanag. Ang mga halaman ay gumagamit ng chlorophyll upang masipsip ang liwanag ng araw. Pangalawa, pagkuha ng tubig. Ang tubig ay kinukuha ng ugat ng halaman mula sa lupa. Pangatlo, pag-absorb ng carbon dioxide. Ang carbon dioxide mula sa hangin ay pumapasok sa dahon sa pamamagitan ng stomata. Pang-apat, pagpapalabas ng oxygen. Bilang resulta ng photosynthesis, ang halaman ay naglalabas ng oxygen na ginagamit ng isang nilalang upang huminga. Guhit, basa, pinatnubayang pagsasanay. Gamit ang diagram, ipakita ang proseso ng photosynthesis. Narito ang diagram. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Sagutan natin. Una, pagkuha ng liwanag. Pangalawa, pag-absorb ng carbon dioxide. Pangatlo, pagkuha ng tubig. Pang-apat, paglabas ng oxygen. Paglalapat at pag-uugnay, gagraduate ako. Ang edukasyon ng isa sa pinakamahalagang bagay sa isang mag-aaral. Gamit ang diagram sa ibaba, ibigay ang mga proseso o dapat gawin upang makatapos ng pag-aaral. Sagutan natin. Gagraduate ako. Ibigay o magbigay ng 4 na dapat gawin upang makapagtapos ng pag-aaral. Sagutan natin. Gagraduate ako. Una, mag-aral ng mabuti. Dapat magsikap sa pag-aaral at pag-unawa sa mga aralin. Pangalawa, maging masipag at responsable. Tapusin ang mga gawain sa paaralan at sumunod sa mga alituntunin. Pangatlo, humingi ng tulong kung kinakailangan. Kung may hindi nauunawaan, huwag mahiyang magtanong sa guro o kaklase. At pang-apat, makinig at makiisa sa klase. Makinig sa guro at aktibong makilahok sa talakayan. Kaugnay na paksa bilang 3. Nagagamit ang mga bahagi ng pananalita
sa pagpapahayag. A. Pandiwa aspekto, magaganap o kontemplatibo. Balikan ang maikling kwentong Gusto Ko sa School. Bigyang pansin ang mga piling pangungusap mula sa teksto. Una, excited na akong pumasok sa school. Makikita ko na ulit ang aking mga kaibigan. Mga salitang may salungguhit, pumasok at makikita. Pangalawa, gumising siya ng maaga upang maghanda ng kaniyang sarili. Ang salitang may salungguhit, maghanda. Pangatlo, bilisan mo anak, dumating na ang school service mo. Baka mahuli ka pa sa klase. Unang araw pa naman ngayon. Mga salitang may salungguhit, bilisan, mahuli. Ano ang napansin mo sa salitang may salungguhit? Ano ang isinasaad nito? Ano ang napansin mo sa salitang may salungguhit? Ano ang isinasaad nito? Ang mga salitang may salungguhit ay pumasok, makikita, maghanda, bilisan at mahuli. Ang mga ito ay pandiwa o salitang kilos. May iba't ibang bahagi ng pananalita na ginagamit sa pagpapahayag. Isa na rito ang pandiwa. Ang pandiwa o salitang kilos ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw, isang pangyayari o katayuan. Ito ay may iba't ibang aspekto, ang perpektibo, imperpektibo at kontemplatibo. Kontemplatibo ang tawag sa kilos o galaw, pangyayari na panghinaharap o magaganap pa lamang. Tandaan, kapag ang pawatas ay may panlaping alisin ang at uulitin ang unang pantig o unang dalawang titik ng salitang ugat. Sa unang kolum, makikita natin ang salitang ugat. Pangalawang kolum, panlapi. Pangatlong kolum, pawatas. Pang-apat na kolum, magaganap. Unang halimbawa, asa, umasa, aasa. Pangalawang halimbawa, lakad, lumakad, lalakad. Kapag ang pawatas ay may panlaping mag o mang, mananatili ang mag o mang at uulitin ang unang pantig o unang dalawang titik ng salitang ugat. Narito ang halimbawa. Una, tanaw, matanaw, matatanaw. Pangalawa, suot, magsuot, magsusuot. Kapag ang pawatas ay may panlaping in o hin, mananatili ang panlaping in o hin at uulitin ang unang pantig o unang dalawang titik ng salitang ugat. Unang halimbawa, yakap, in, yakapin, yayakapin. Pangalawang halimbawa, suklay, in, suklayin, susuklayin. Diwa, pinatnubayang pagsasanay. Pitasin mula sa puno ng mga bunga ng angkop na pandiwang kontemplatibo upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Narito ang mga pagpipilian: mapagkukunan, pagbuo, magtanim, makatulong, at makagagawa. Una, sa tulong ng photosynthesis, makagagawa ang halaman ng sarili niyang pagkain.
Pangalawa at pangatlo, mahalaga ang carbon dioxide sa mga halaman upang makatulong sa pagbuo ng organic compound sa proseso ng photosynthesis. Pang-apat, ang tubig na ito ay pagmamay-ari ng mga hydrogen atoms na magiging mapagkukunan ng mga elektron para sa mga reaksyon sa photosynthesis. Panglima, ang mga mag-aaral ay kailangang magtanim din ng halaman bilang pagpapakita ng pagmamahal sa kalikasan. Hanap pandiwa, paglalapat at pag-uugnay. Pag-aralan ang nilalaman ng brochure tungkol sa Balik Eskwela 2024. Itala ang mga pandiwang kontemplatibo na ginamit sa pagpapahayag ng impormasyon. Tingnang mabuti ang brochure. Paano magpalista? Una, pumunta sa paaralan mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Pangalawa, magdala ng birth certificate. Pangatlo, sagutan ang enrollment form. Pang-apat, ibigay sa gurong namamahala. Panglima, hintayin ang ilalabas na listahan ng mga mag-aaral at hanapin ang paaralan. Makipag-ugnayan na. 0282942960. Bisitahin ang website kanumaywest.es at deped.gov.ph. 105L Santiago Street, Kanumay West, Valenzuela. Balik Eskwela 2024, tuklasin kung ano pa ang may dudulot ng paaralan. Mga tamang sagot. Makikipag-ugnayan, magpapalista, tuklasin, pupunta, magdadala, sasagutan, ibibigay, hihintayin, hahanapin at bibisitahin. Kaugnay na paksa bilang 4. Nakabubuo ng tekstong biswal gaya ng babala, anunsyo, patalastas at iba pa, batay sa layon. Balikan at suriing muli ang larawan ng brochure sa nakaraang aralin. Balik Eskwela 2024. Tanong: Una, ano ang nilalaman ng brochure o polyeto? Pangalawa, tungkol saan ang impormasyong mababasa rito? Pangatlo, mahalaga ba ang mga impormasyong nakalagay dito? Bakit? Sagutan natin. Ano ang nilalaman ng brochure o polyeto? Ang sagot, ang brochure o polyeto ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa proseso ng pagpapalista sa paaralan, kasama ang mga kinakailangang dokumento, hakbang sa pag-enroll at paraan ng pakikipag-ugnayan sa paaralan. Tungkol saan ang impormasyong mababasa rito? Ang sagot, ang impormasyong nakapaloob dito ay tungkol sa programang Balik Eskwela 2024 ng Kanumay West Elementary School. Ipinapaliwanag dito kung paano magpatala o mag-enroll, ano ang mga kinakailangang dokumento at kung paano makipag-ugnayan sa paaralan. Mahalaga ba ang mga impormasyong nakalagay dito? Bakit? Ang sagot, oo, mahalaga ang impormasyong ito dahil nakakatulong ito sa mga magulang at mag-aaral na malaman ang tamang proseso ng pag-enroll. Nakakatulong din ito upang maiwasan ang kalituhan at matiyak na ang lahat ng kinakailangang dokumento at hakbang ay nasusunod ng maayos.
Pagproseso ng pag-unawa, ilang halimbawa ng tekstong biswal. Una ay babala. Ito ay ginagamit upang magsilbing paalala o pagbibigay impormasyon upang maiparating sa lahat at makaiwas sa sakuna o aksidente. Kadalasan, ito ay inilalagay sa mga lugar na madaling makita o mapansin. Pangalawa, anunsyo. Ito ay maikling pahayag na nagbibigay ng impormasyon ukol sa isang bagay. Maaari itong nanghihikayat, nagbibigay ng panuto o babala. Pangatlo, patalastas. Ito ay anumang mensahe na nagbibigay, nagpapabatid o nagpapaalam ng impormasyon, nagtataguyod ng isang tiyak na produkto, serbisyo o kaganapan. Makikita ang mga ito sa telebisyon, social media, radyo, pahayagan, magazine o billboards. Maaaring ito ay nakasulat o nakalimbag sa isang dyaryo, magazine, polyeto at iba pa. Ito ay maaari ding verbal kung saan ginagamit ang boses upang ipahayag ang produkto o serbisyo. Madalas ito sa telebisyon, online selling at SOCMED. Layunin nito na hikayatin ang mga nanonood o mga nagbabasa na bilhin ng produkto o serbisyo o kaganapan. Ika-4 na araw. Paglalapat at pag-uugnay, talas-lapat. Bumuo ng isang anunsyo o patalastas tungkol sa pagdiriwang ng pista sa inyong lugar. Gawin ito sa isang short bond paper. Pabaong pagkatuto. Isulat sa pamamagitan ng paggamit ng balangkas ang mga prosesong nagaganap sa photosynthesis. Pamagat, pagkuha ng liwanag, pagkuha ng tubig, pag-absorb ng carbon dioxide at pagpapalabas ng oxygen. Sagot, pamagat ang proseso ng photosynthesis. Una, pagkuha ng liwanag. Ang chlorophylla sa mga dahon ng halaman ay sumisipsip ng enerhiya mula sa sikat ng araw upang simulan ang photosynthesis. Pangalawa, pagkuha ng tubig. Ang mga ugat ng halaman ay sumisipsip ng tubig mula sa lupa at dinadala ito sa mga dahon sa pamamagitan ng xylem. Pangatlo, pag-absorb ng carbon dioxide. Ang mga dahon ay kumukuha ng carbon dioxide mula sa hangin sa pamamagitan ng maliliit na butas na tinatawag na stomata. Pang-apat, pagpapalabas ng oxygen. Bilang byproduct ng photosynthesis, ang halaman ay naglalabas ng oxygen sa hangin sa pamamagitan ng stomata. Proses sulat. B. Basahing muli ang tekstong impormatibo. Bumuo ng buod na binubuo ng 5 hanggang 10 pangungusap. Isulat ito sa malinis na papel. Pagninilay sa pagkatuto, gumuhit ng 1 hanggang 3 bituin, 1 hanggang 3 star, ayon sa antas na iyong natutunan mula sa mga aralin. Hasa na ba ako? Narito ang mga kasanayan at iguhit kung ilang bituin ang nais mo. 3 kung napakahusay, 1 naman kung kinakailangan pa ng paggabay. Pagsusulit, panoorin ang video na pinamagatang Bakit Umuulan? Narito ang nilalaman ng video na may pamagat na Bakit Umuulan? Umuulan dahil sa water cycle o siklo ng tubig, kung saan ang tubig sa mga lawa,
ilog at karagatan ay umiikot sa kapaligiran. Narito ang proseso kung paano nagaganap ang ulan. Pagsingaw o evaporation. Ang init ng araw ay nagpapasingaw ng tubig mula sa mga anyong tubig, ilog, lawa o dagat, at maging sa lupa at halaman. Ang singaw ng tubig ay tumataas sa himpapawid. Pagkondensa o condensation. Habang tumataas ang singaw ng tubig, lumalamig ito at nagiging maliliit na patak ng tubig na bumubuo ng ulap. Pangatlo ay ang pag-ulan. Precipitation. Kapag ang ulap ay naging mas mabigat dahil sa dami ng tubig, bumabagsak ang tubig pabalik sa lupa sa anyo ng ulan. Kung malamig ang panahon, maaaring bumagsak ito bilang niebe o yelo. Pagdaloy o runoff and collection. Ang tubig ulan ay bumabalik sa mga ilog, lawa at karagatan kaya't nauulit muli ang proseso. Pagsusulit, gamit ang diagram sa ibaba, ipakita ang proseso, bakit umuulan. Narito ang sagot. Collection, evaporation, condensation, at precipitation. B. Piliin at bilugan ng angkop na pandiwang bubuo sa diwa ng pahayag sa teksto. Bakasyon pagkatapos ng klase. Malayo pa lamang ay inaasam-asam ko na ang darating na bakasyon. Ito kasi ang panahon na nakapagpapahinga tayo sa mga gawain sa paaralan. Sabi ni nanay, uuwi raw kami sa probinsya ng Quezon upang makapagbakasyon doon. Naisip ko, ano-ano kayang maaari kong gawin kapag nadoon na kami. Inilista ko ang mga plano ko upang pagdating doon ay alam ko na ang aking mga gagawin. Una, maliligo kami ng mga pinsan ko sa ilog. May malaking ilog kasi na malapit sa bahay ng aking lolo at lola. Ikalawa, mamimitas din ako ng mga bunga ng mangga at santol sa katabing puno ng bahay namin doon. Kasunod noon, magpapaluto ako kay lola ng masarap na ginataang bilo-bilo para makatikim akong muli ng mga luto niya. At sa huli, maglalaro kami ng mga pinsan ko pagkatapos naming maligo sa ilog. C. Isulat sa loob ng diagram ang mga hakbang ng pagkakasunod-sunod ng mga planong gawain ng nagsasalaysay sa kwento. Sagutan natin ang pamagat, mga gagawin ko sa bakasyon. Una, maliligo sa ilog kasama ang mga pinsan. Pangalawa, mamimitas ng prutas tulad ng mangga at santol. Pangatlo, magpapaluto ng ginataang bilo-bilo kay lola. At pang-apat, maglalaro kasama ang mga pinsan matapos maligo. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!